Walang siyentipikong basihan ang hinala sa mga aksidenteng naganap sa Bermuda at Romblon Triangle na di umano ay dahil sa mga kakaibang puwersa sa karagatan. Ang mas mahalaga nating maunawaan, may mga natural na pangyayari o fenomena sa karagatan na posibleng maging sanhi ng aksidente o disgrasya kapag ipinagsawalang bahala. Isa na rito ang whirlpool. Nangyayari ang alimpuyo o whirlpool kapag nagtagpo ang magkaiba o magkasalungat na current o puwersa ng tubig, kung saan hinihigop nito pailalim ang mga madadaanan o masasagasaan nitong bagay sa ibabaw na bahagi ng tubig o dagat. Ang whirlpool na nabubuo sa mga open sea, kalimitang sanhi ng pagtatagpo ng iba't ibang currents o daloy ng tubig. Maaari ring magdulot ng whirlpool ang tides o ang pagtaas at pagbaba ng tubig ayon sa anyo ng buwan. Ngunit sa kadalasan, lumilitaw ito sa karagatan dahil sa pagkakaiba ng antas ng temperatura sa ibabaw ng dagat at ng temperatura sa mas malalim na bahagi ng dagat. Bagamat kathang-isip o fictional lang ang mga eksena sa pelikula o cartoons kung saan hinihigop ng whirlpool ang malalaking sasakyang dagat tulad ng barko, imposible naman daw itong mangyari sa totoong buhay. Bagamat may kakayahan ng whirlpool na humigop ng mas maliliit na mga sasakyang pandagat. Kung ikaw lang ay lumalangoy o meron kang sinakyan na balsa, maaari kang mapaikot-ikot doon kasi medyo malakas siya eh. Pero hindi naman siya humihigop pababa. No? Paikot-ikot lang siya doon. At yun nga, kung ikaw ay tao na lumalangoy, sa pag-ikot-ikot noon, mapapagod ka sa paglaban noon at sa dulo, malulunod ka. Ilang malalaking whirlpool na rin ang naitala sa mundo. Isa na rito ang namataan noong Marso 2011 sa karagatang Pasipiko. Matapos na makaranas ng magnitude 9 na lindol ang Japan at ragasain ang ilang coastal areas ng dambuhan ng tsunami. Bukod sa whirlpool, isa sa mga dapat na binabantayan hindi lang ng mga mandaragat, lalo't higit ng mga tao sa coastal areas, ang tinatawag na storm surge. Matatandaan sa kasagsagan ng Bagyong Pedring nitong nakaraang taon, hinampas ng tubig na kasing taas ng puno ng niyog ang Baywalk area sa Roas Boulevard. Dahilan para masira ang seawall. Ganito kalakas ang pinsalang maaaring hatid ng isang storm surge. Ang storm surge ay nangyayari kapag itinutulak ng malakas na hangin na taglay ng bagyo ang tubig sa ibabaw ng karagatan na siyang sumasalpok sa coastal areas o mga baybayin. Ang tubig na dala ng isang storm surge, posible raw na umabot ng hanggang 5 metrong taas. Depende sa lakas ng bagyo. Sa ngayon, isinasaayos na muli ang Baywalk. At para raw mas maging matatag ang seawall laban sa banta ng storm surge, ginawa raw itong mas matibay ngayon. Ang dating 40 cm na lapad ng seawall, dinagdagan ng hanggang 60 centimeters. Ang taas naman nito na dating 80 centimeters, ginawa ng 120 centimeters. Dinagdagan din ito ng armor rack na magiging first line of defense ng seawall laban sa malalakas na hampas ng alon o tubig sa Manila Bay. Naglagay din dito ng canal system. Kung merong mga excess water na pumapasok dito, madali siyang matatrap. Tapos lalabas siya, pabalik ulit dito sa seawall. Kung mapaminsalang storm surge, mas nakababahala ang posibleng epekto ng isang pader na alon, ang tsunami. Ang tsunami ay serye ng malalakas na water waves. Galing ito sa mga salitang Hapon na su, ibig sabihin harbor o daungan, at nami na ang kahulugan, wave o alon. Sa madaling salita, ang literal na kahulugan ng salitang tsunami, harbor wave. Ayon kay Dr. Renato Solidum, Direktor ng PVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nangyayari ang tsunami kapag nagkakaroon ng paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat bunga ng paglindol na may lakas na di bababa sa magnitude 6.5 o di kaya ay pagputok ng bulkan.
Ang tsunami, kung ito talaga ay matataas, mahigit isang metro, ay magiging destructive. Ito ay nakakapinsala sa mga kabayanan sa dalampasigan. Sa tubig pa lang, pwedeng malunod na yung mga tao. Yung puwersa ng tsunami, ito po ay may bilis na 30 to 50 kilometers per hour sa dalampasigan. At ito ay pwede nating ihambing sa isang wall ng tubig na tuloy-tuloy ang pasok. It's from these vantage points on hills. Isa sa pinakamapaminsalang tsunami na naitala sa kasaysayan, ang Japan tsunami noong 2011. Inundated their city, knocking buildings into. Sa Pilipinas naman, mula 1500s, tinatayang 40 tsunami na ang naitala. Isa na rito ang nangyaring 1994 Mindoro earthquake na naging sanhi ng 8.5 metrong taas ng tubig na rumagasa sa dalampasigan. Kumitil ito sa buhay ng halos 50 katao. Sa opisina ng PBOC sa Quezon City, makikita ang mga aktwal na tsunami deposit na nakuha mula mismo sa Mindoro na magka-tsunami roon. Dito sa mga tsunami deposit na ito ay mapag-aaralan kung gaano kalalaking alon, kung ilang alon ang tumama doon sa dalampasigan sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba nitong pagkakasunod-sunod ng malalaking bato, mga pinong buhangin, pagkatapos malalaking bato ulit. Sa Tsunami Monitoring Center ng PBOX, regular din nilang binabantayan ang posibilidad na magkaroon ng tsunami sa ating mga karagatan. Kung magkaroon talaga ng tsunami, maliban doon sa high tide o low tide ay biglang magkakaroon ng spike o pagtaas ng tubig sa iba't ibang mga lugar na tinatamaan ng tsunami. Bagamat lubhang napakadelikado ng tsunami, maaari naman daw itong mapaghandaan. Nakatutulong ang paglalagay ng mga community monitoring system para mabigyan ng sapat na warning ang komunidad sakaling may paparating na tsunami. At kapag may babala na ng paparating na tsunami, isang paraan ang kaagad na paglikas sa mas mataas na lugar para makaligtas. Narito ang mga palatandaan sa posibleng pagkakaroon ng isang tsunami. Una, isang napakalakas na lindol. Pangalawa, ay ang bigla ang pagbaba o pagtaas ng tubig sa karagatan. At pangatlo ay ang dagundong ng papalapit na alon.